Magalingkod ang tanan. Brother Vincent, ang cellphone ko pala, okay, dala dyan. No? Daniel. So, para maintindihan natin ang istorya sini, lumpat kita 2,500 years ago. No, the year was around 605 BC. Kag ang pinakagamhanan nga empire during that time is the Babylonian Empire. Naperdi na ang Assyrian Empire nga may capital nga Nineveh. No? And then subong ang hari isang Babylonia si Nebuchadnezzar, kag ang iya nga target is ang mga kaanakan Diyos, ang mga Hudiyo sa Juda. So anong natabo? Ginatak niya ang Juda sang 605 BC, and then ginamat-amat na nila pangkuha ang mga tao dito. No? Ang mga soldado, damo nagkalamatay, even ang mga royalties, but sila ang mga leaders ng Kingdom of Judah, ginpang matayman, kag ang ilang mga kabataan, ginpang bihag. And the Bible says nga sila Daniel, no, from the noble blood, ang iya upod si Azariah, si Mishael, no, kag si ang isa diri si Hananiah, ginpang bihag man sila. So, ang natabo is ginrelocate sila sa Babylonia para mag-serve sa Babylonian king. No, gin-change ang ila location dito sa Jerusalem sa una may temple, pero sa Babylon wala na temple. No, sa Jerusalem they can worship with fellow believers, but in Babylon pagano dito, they worship a different god. And then hambal sang verse 4 diri sa nakita naton, no, they were taught, gin-change ang ila nga education. No, lain ang belief, lain ang worldview, lain ang paradigm sang belief sang mga Hudiyo, lain man ang sa Babylonian, pero ang basang verse 40 of chapter 1, they were taught the learning and the tongue of the Chaldean. So, hindi lang gin-change yung location, hindi lang tudluan sila sang mga butang that are contrary to the beliefs and teachings of God, pero ginislan pag ilang ngalan. No, ano ang sa name? No, there is significance sa name sa mga Hudiyo. Sang una, ang Daniel, ang buti silingon sila, God is my judge. Ginislan sa Belteshazzar. Buti silingon sila, Bel protect the king. Anong buti sinon si Bel? Sino na? That is a false god. No, si Hananiah, ang butilngon sina, Jehovah or Yahweh has been gracious. Ginislan nga si Shadrach, ang meaning niya sina, servant of Aku. That is the moon god of the Babylon. Si Mishael, ginislan ang iyang ngalan nga si Meshach. Ang iyang ngalan nga, original nga meaning, who is God? No? Sino bala ang Diyos? Pero ang Meshach, ang bago niya nga meaning, who is what ako is. So, gina-ano sila, hindi lang ginlain ila lugar, ginlain ila palibot, gin-brainwash sila sa pagan nga klase pag-intindi, pero ang ila gidya identity, gin-strip sa ila. Si Azariah, but sila si Jehovah has helped, gin-islan sa kay Abednego, servant of Nebo, a Babylonian god of wisdom. Pero how did these young people, okay, subong damo young people, we are back to school Sunday natin subong, pero paano sang Diyos gin-preserve? Ano ang ginubra sang sining mga pamatanon in order nga makatindog, makapadayon, nga mangin matutom sa pag-alagad sa Ginoo? Many of you will go back to school tomorrow, no? Ang pinaka pamangkot normally nga mabatian naton, mangin academic success ayhan ang akon nga estudyante. Kaya ginano may ginpamangkot ako, ano imo honor pag elementary balya?
with, abako pila imo average, 94. And then nagimangkot man ako, abako pila imo average, ang balian, 90. Kaysa no, we are so inclined with academics. Pero remember this, Christian, ang pinakanami nga pamangkot, pagid sang isa ka Christian nga ginikanan, will our students remain faithful to God kung ana na sila sa secular nga setup. Daniel faced this challenge. Kag ini nagatudlo, no? Nga sa tanan nga mga estudyante, sa tanan nga mga ginikanan, even sa mga manunudlo, nga ang mga tumuluo makapabilin nga faithful sa hostile nga culture. Sa subong sa aton sa Pilipinas, do okay pagawa. But in many Western countries, sa US kung sa diin, dila man naghalin ang Christianity. Sa Europe, subong even to pray sa abortion clinic outside, mapriso ka na. Even to speak, to quote sang Bible sa public school is against the law. So it's very hostile and sa aton nagaamat-amat, no? Nagaamat-amat man. So how can we stand faithful to God in a secular world? Madamo subong sa modern influences that attempts to redefine sang truth. Kabati ka mo na, my truth, your truth. This is my truth. There is no such thing as my truth and your truth. Kaya karon kung magmay na na, kag yours na na, that is subjective. It's no longer objective. No? People redefine morality. May ara subong sa gin-approve in some states, no? I think sa Oregon, sa Washington, a medically assisted suicide. Nga kung tamad ka na magpangabuhi, no, pwede kaya i-assist sang doktor para mapatay. No? And they try to redefine morality. No? Love is love, equality and inclusivity. But it would be very dangerous when equality and inclusivity goes against the biblical teaching, no? When it goes apart from what God commanded. Yet Daniel remained faithful, no? In spite of the change of surrounding, in spite of the change of education, in spite of gin-strip ang ila identity, si Daniel nagpabilin nga faithful sa Diyos. So there are several principles that we can learn here. No, focus kita na sa verse 8. Verse 1, ang point number 1 natin diri, a godly life begins with a purpose heart. Ang Diyos nun gali nga kabuhi, nagaumpisa na siya sa tagipusuon mo nga naghandom gid nga i-preserve ang iya kaugalingon para sa Diyos. Verse 8 diri, but Daniel purpose in his heart. Ang word diri nga purpose sa Hebrew, ang meaning niya sini is he determined firmly. He was resolved beforehand. Why pa nag-abot ang temptation? Why pa nag-abot ang possible nga negative nga influence? Antes pa lang sina human na ya ang conviction ni Daniel. He set his mind decisively. May decision na siya. He made the decision before the temptation arrived. May isa ka pastor naghambal, victory is usually won before the battle begins. Especially sa aton bala nga mga personal nga mga struggles, no, with the flesh. Ang kadalagan dira, madaog mo na. Bisan ay pakaumpisa. Why? Because your heart is already resolved to follow God. Ang mga pamatanon nga beforehand decided na that they will honor Christ, that they will remain pure, that they will speak the truth,
that they will obey God's word are far more likely to remain faithful. No? So, if you are a young person, no, hindi lang man young, bisan old, if you want to succeed sa Christian life, beforehand, targetan na. No? Hindi nga, ang kakatabo sa aton, we are reactionary Christians. Na kung may mag-abot ganin, then ma-react lang kita. No? But beforehand, settled na dapat ang aton heart. Proverbs chapter 4 verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Tandaan nato, no, ang heart is the control center sang aton kabuhi. No, ang battle sang aton palaabuton, ang battle sang aton future nagadepende sa battle naton sa heart. We need to have convictions, hindi lang preference. No, kay may iban nga preference, so amo ni akon nga gusto. Amo ni akon nga hindi gusto. Pero no, you need to have conviction. And that conviction should be directed and guided by the word of God. Kung nagmatuto man si Daniel, why? Because it started from his heart. No? So ano diri ang point number 1? Let me again say, a godly life begins with a purpose heart. No? Nga-resolve ka na. Huwag pa nag-abot ang kontra. You have already decided to live for God. Huwag pa nag-abot ang temptation. You have already decided to remain pure. Number 2 diri, sa verse 8 sa Japon, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat. Why? Because ang pagkaon sang hari, many Bible scholars says it's being offered to idols. Ginahalad ini sa mga Diyos-Diyos. So ang bali Daniel, bisan sa pagkaon lang, no? Ang balya, hindi sila magkaon. Biskan utan lang niya ila, but they will not eat because it goes against the teaching of God. Ano din ang point number 2 natin? If we are to remain faithful in the secular world, we must resist compromise. Daniel said he would not defile. Amo gini subong ang very balatian sang mga Christians. Ang word diri nga defile is to pollute, to make unclean, to contaminate spiritually. Ining pagkaon nila violated God's dietary law. Thank you, good Brother Gerald. No, kag ining mga pagkaon was offered to idols. Ang issue actually dili hindi lang pagkaon, the issue here was their loyalty to God. Would Daniel obey God? Nga feeling man, no, kung mangita gulo sila lason, Lord, nabihag kami diri. Lord, hindi na kami kasimba. Lord, ang mga ginatudlo sa amon, no, hindi nang imo balaan niya kasulatan, kundi the learning of the Chaldeans. Ginisla nila, Lord, nga lanamon, they could have made many excuses, but they resisted compromise. Tandaan nato, no, tanan nga generation will face, tanan nga generations ng Christians will face pressure to compromise. Kaglain-lain ang temptation sa aton nga tion. It can be, no, sa mga students, dishonesty sa school. Manunod para lang magtaas. It can be sa mga pamatanon, peer pressure. Tilawin nila anay, no? Shot gamay lang man na, no? Natural lang na, gasinultilo ka. It can be sexual immorality, which is very rampant nowadays. It can be mocking of biblical truths. O nga subong, if you quote sang Bible, bala, pagtapos may maigo, akig pa sila. It can be, ang pressure is nga magsunod ka sa crowd. Pero tandaan nato, no, ang panawagan sang Ginoo remains the same. Resist temptation, haba sa Bible, Romans 12, be not conformed. Ang conformed nila, hindi ka magpamold. No? Hindi mo pag-ihubog ang imong
kaugalingon sa butang sang kalibutan. The world will pressure us to fit in, pero nagapanawag si Kristo nga magtindog kita. Ang pamangkot naton sa aton kaugalingon, as we decide sa mga bagay-bagay, will this choice honor Christ or will this choice displease God? Amo pala nang ipamangkot ta. No, in every decisions that we make. No, so hindi lang ang godly life is a result of a purposed heart. Hindi lang ang mga Kristohanon must resist sang compromise. Pero what we can see here in verse 9, now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. No, kay bangod nagtindog sila, waay ang ila ginikanan, waay ang ila religious community, waay ang Israel nation nga ara sa ila likod. Pero gintagaan sila pabor no sa palasyo sang mga di tumuluong. Why? Anong makita natin diri? God honors courageous faith. No? I-bless na sang Ginoo gali ang imuya pagtindog. No, ang imo maisog nga pagtuo. Daniel acted, then God worked. Why si Daniel ginkuha sang Ginoo dito sa Babylonia, but God strengthened him even within Babylon. Kaysa may mga ginikanan, Lord, ikaw lang yung problema. Lord, ilikaw lang kami sa problema. No, but sometimes ang Ginoo magahambal, ilig-unon kyo ikaw in spite sang sining mga problema. No? So, God honored his courage. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 30, ang balasang Bible diri, them that honoreth me, I will honor. No? Kamu nga nagapakataas sa akon, nga nagahimaya sa akon, no himayaon kuman. No, kamu nga naga-honor sa akon, i-honor kuman. And Daniel's courage nag-influence kay Shadrach, kay Meshach, kay Abednego. One time mula na si Daniel, sila na lang tatlo. No, ang hari nagpatindog sang dako-dako nga estatwa made of gold. Ang balya, pagbati ninyo sang sound, simba kamo. Ba, pag hunina sang sound, ay nagsilimbatanan. Pero may tatlo lang ka nagtindog. Why sila so stand out yun. Thousands of people nagbow, nagprostrate, pero may tatlo nga wala. Pinatawag sila. Abaw Shadrach, Meshach, Abednego, kamu pa nga nag-istar sa palasyo, kamu pa nga nag-serve lapit sa akon, kamu pa nga hindi magsimba. Ang balsang hari, tagaan ko kamo one more chance. Nagpahuniliwat ang mga music. Pero si Shadrach, Meshach, Abednego, wala sa gihapon. Ang basang hari, hindi kamo magsimba, sugbahon ko kamo. Sunugon ko kamo. Ang bal ni Shadrach, Meshach, kag Abednego, may mahal nga hari, pasensya, pero hindi gid kami magsimba. Kung luwason kami sang Dios sa sina nga kalayo, luwason niya kami. Pero biskan hindi niya kami pagluwason sa sina nga kalayo, hindi kami magsimba sa gihapon. Wow, kapito ka bisis gin painit sang hari, no nga amo to gani ang mga soldado nga nagdala sa ilaw ay pagkaabot sa hurunuhan sang kalayo, nagkalamatay na. Pero paghaboy kay Shadrach, Meshach, at Abednego dito, ang basang Bible, biskan bahok sang aso, waay nagtapik sa ilaw. Why? Paano na-influensyahan sila? Because I believe si Daniel, no, nag-influence sa iya mga abyan. Ang Babylonian officials, nabalaan nyo ba lang ang mga wise men na nagbisita sa kay Jesus? Madamo nga mga Bible scholars nagapati nga mga remnant kung sa ano pa mga na-train ni Daniel nga nagpasa-pasa nga later on after 600 years ang pagtudlo ni Daniel padayon nga
nga naglambot sa ila, and then sang nataw na si Jesus, sila ang nangita. So, ang influence niya tuman kadako. He influenced the future generations na even until now, we are preaching what he did. No? One student living for God can impact the entire school. I remember, may isa ka sa Yale University. Ang mission sa Amerika sa una, why pa sila kapadala missionaries. Pero may isa ka bata or college student nagpray. Amo nang gintawag lang nga haystack revival. Nagpray siya dila sa dagamihan sa sagwa sang school. And later on, may nag-upod. Nag-start sila prayer meeting. And about, no? The Lord sent a revival nga hindi lang isa, hindi lang pulo, naggatus ang nag-join sa sinanga prayer meeting. Kag after sa sinanga prayer meeting, no, nag-decide ang mga young people sa Amerika that they will be sending missionaries to the foreign field. Kag dito nag-start ang World Missions Movement sa US sa prayer meeting sa dagamihan nga ginumpisahan sang isa ka pamatanon. God can use you, no? God will honor sang mga courageous, sang mga faithful nga mga tumuluo sa iya nga kausa, no? And then I believe principle number 5 diri, no? Because Daniel purpose in his heart, he did not compromise. Hindi lang nga gin-honor sang Ginoong iya nga faith. Pero remember this, young people, no? Kag sa tanan, Daniel 1:17, and as for these 4 children, God gave them knowledge and skills in all the learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. No? Tinudluan sila sang Babylon, but nag-successful sila. It was the hand of God who made them victorious. So anong ato makita din sa verse 17? True success comes from God. Ang ila learning, ang ila wisdom, ang ila kadalagan is not from Babylon, but it's from the world. No? God was the ultimate source behind sang ilang abilities. Sa James chapter 1 verse 17, gani every gift and every perfect gift is from above. No, mga students, you can study diligently. Ang mga manunudlo dapat mag-teach faithfully. Ang mga ginikanan dapat mag-encourage for excellence. Pero tandaan nato no, ang aton nga success is ultimately attributed to God's grace. No? Ang aton kadalagan sa kamot na sang Ginoo nakabase. No, true success comes from God. And then lastly, diri, that I would like to emphasize, God, mga young people, God can use faithful young men and women to impact the world. Si Daniel, teenager, probably 16 or 17, later on influenced kings. He interpreted dreams. Na-survive niya ang lion's den. No? Nangin isa sa pinaka-influential nga tawo sa world history. It started sa isa lang ka-desisyon. And that is, he purposed in his heart to follow God. No? Ang mga kadalagaan niya sa chapter 2, sa chapter 4, sa chapter 5, sa chapter 6, nag-umpisa sa iya private nga conviction, no? Nga magasimba, mangin loyal siya sa Diyos, whether sa public or sa private, whether sa tawhay or sa hindi, biskan may pressure man or wala, no? Kag si Daniel, gingamit sang Diyos, no? Kag ang iya mga tagna, nag-point out sa pinaka-dako, no, nga revelation sang Diyos, and that is the coming of the Lord Jesus Christ. Kung si Daniel nangin faithful sa Babylon, si Jesus wa ay siya nag-give up sa sining bugos nga kalibutan nga nagalangoy sang kasalanan.
Kung na-resist ni Daniel ang temptation, si Jesus he perfectly defeated temptation. Kung si Daniel na-influence siya ang mga kaharian, no? Si Jesus came to save the world. No? Kung si Daniel nangin faithful nga tumuluo, no? Kabay pa kita mangin faithful man nga tumuluo kag sumulunod ni Kristo Jesus. No? Hebrews chapter 4 verse 15, the Bible says, "For we do not have an high priest nga hindi makabatsyag sang aton ginaagyan." No, kung natintar si Daniel, mas grabe ang temptation kag trials ni Jesus, pero hambal sang Bible, yet without sin. Waay siya nakasala, no? Daniel points us to Jesus Christ. Si Kristo Jesus lang ang may gahom sa pag-transform sang heart, sa pag-empower sa aton to be faithful nga mga tumuluo. Kagkabay pa, no, mga young people, ma-start na ang klase. Iban sa inyo sa Leon National High School, iban sa inyo siguro ara sa Buga, may mga student kita diri sa Bangkal. No? Ang pressure sang compromise will be real. Ang pressure to conform will be real. Ang pressure to abandon sang biblical conviction will be real. Pero sundon ta ang tikang ni Daniel, sundon ta ang dalanon ni Kristo Jesus. So I challenge you today, purpose in your heart to follow God. No? Tuyunga sa imo tagipuson nga sundon ang Dios. Refuse to compromise biblical truths. Biskan ikaw lang isa, but as long as you stand for the Bible, trust God to bless your faithful obedience. No? Saligi ang Diyos nga i-bless siya ang imo nga faithful nga pagtuman. And God will, no, makita ta na sa kabuhi isang iya mga kaanakan. Kung ikaw estudyante, no, mangkoto ka gina, jamay ka. Paano mo i-serve ang Ginoo sa opening? Nagsabat man siya. If you are a student, no, purpose in your heart to live for Jesus. Kung ikaw man ginikanan, purpose in your heart to raise sang inyo children with biblical convictions. I believe kung nangin amo ni si Daniel because ang iya nga mga ginikanan nga nag-train kag nagtudlo sa iya. Kung ikaw manunudlo, no, purpose in your heart to influence sang mga kabuhi para sa kahimayaan sang Dios. No? Kag kung kita sa iglesia, let's purpose in our hearts to pray, no, sang aton mga tagsa kakabahin diri para mangin mas masanag pagit sila nga testimony sa Dios, no? Kabay pa, no, ang Ginoo mag-raise ang bag-o nga henerasyon kasubong sa kay Daniel nga nakakilala sa ilang nga Dios, nakabalo sang kamatuoran. They will shine for Christ sa kada campus, sa kada eskwelahan, sa ilang nga mga komunidad. No? And sa Daniel chapter 11 verse 32, last verse na lang, hambalya diri, "And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries." No, mag-abot ang tion nga ang great deceiver maga-deceive sa ila nga mga waay sa Dios. Pero aring pinakanami, "But the people that know their God shall be strong and do exploits." No? Pero ang mga katawhan nga nakakilala sa ila nga Dios, magamalig-on sila kag sila magadaog. Kabay pa mga kauturan, no, kilala ta ang aton Ginoo, kabay pa sa sininga tion, no, as we start sang bag-o naman nga klase, as we start sang bag-o naman nga school year sa mga pamatanon, no, i-purpose ta gyud nga masapuan nga matutom. Napangabay tanan sa pagduko sang aton mga ulo, yung sang aton mga mata. Simply ang aton message. This is a very familiar nga story. Pero hindi lang ni story, but this is a narrative, this is history nga natabo sa isa ka pamatanon 2,500 years ago. Ang pamangkot sa sining aga, masapuan balayhan kita nga matutom sa tunga sang sining kalibutan
that goes against God, that does not believe on biblical precepts. Makompromise bala kita or magtindog kita ya para sa Ginoo? So why don't we ask God today, Lord, by your grace, help me to stand. By your grace, buligi ako, Lord, nga hindi mag-compromise. By your grace, buligi ako, Ginoo, nga i-purpose na sa akong tagipusoon na magkabuhi para sa inyo. Ask God. If you are a parent, raise your children sa godly nga convictions. If you are a teacher, handuma to be an influence sa mga young minds para makakilala sa Diyos. If you are a student, i-pray man nga gamiton ka sang Ginoo sa imong eskwelahan. Pangayua sa Diyos ina, and God will honor your faithfulness. And if you are here today and you are not yet a Christian, to be a Christian is not to be just a member of the church. To be a Christian is to be a genuine believer and follower of the Lord Jesus Christ. Kung hindi ka pa Christian sa subong adlaw, no, why don't you forsake your sin, talikdi ang kalibutan, magpanumbalik sa Diyos, saligi ang Ginoo, batuna si Kristo Jesus. Sunda si Kristo bilang imo Ginoo, saligi siya bilang imo manluluwas. Jesus offers His salvation. Jesus still forgives sins. Jesus still saves. Pero you need to be humble enough na magtalikod sa kasalanan pag magpanumbalik sa kay Kristo Jesus. Ang bali ni Jesus, to those nga magapangita, makasapo, sa ila nga magatawag, sabto niya, sa ila nga nagakauhaw, siya ang magapuno. Sa ila nga ginakapoy, siya ang maghatag sang kapahuwayan. Come to the Lord Jesus Christ, trust Him today, and commit your life sa iya sa sining adlaw. Mag-pray kita. Heavenly Father, thank you for your goodness. Lord, there are so many things that pressures us. Nabayaan, Lord, ang biblical convictions. Na magkabuhi lang, Lord, sa amon own understandings. Na magkabuhi lang, Lord, contrary sa imo, Lord, yan nga pulong. Kabay pa, Lord, ang tagsa-tagsa diri na remind to be like Daniel, to stand for you sa sining secular na kalibutan, to commit our lives para sa imo kausa. Lord, give us the conviction, give us the courage, give us, Lord God, the faith to see sang matuod-tuod nga realidad. Kag Lord, kung may ari pa diri nga mahuyang sa ila pagtuo, may today be the day na mag-decide sila, Lord, i-purpose ganila sa ila tagipusoon to remain faithful, to remain committed. And for those who are not yet Christian sa sininga aga Ginoo, balaan nga Espiritu, ikaw, Lord, panuktok sa ila tagipusoon. Kabay pa, Lord, makita nila ang need nila sa kaluwasan. Kabay pa, Lord, ibutang nila ang ila bugos nga pagsalig sa kay Kristo Jesus. Amay, updi kami, send revival sa sininga church. Ikaw, Lord, mag-bless ang opening sang klase. Tanan, Lord, ini ginatugyan namon kag ginapasalamatan in the mighty name of Jesus.